Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako na ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang siya'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan namang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito.
At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang iparurusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na humayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. At dapat daw nating ipangaral, ibahagi sa mga tao na malapit na maghari ang Diyos. So, unang-una sa lahat, tayo pong lahat ay tinatawagan ng Panginoong Hesus na maging tagapagdala ng mabuting balita. At ang mabuting balitang iyan ay ang presensya ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya unang-una, para maisagawa natin yan, dapat nating tanggapin sa ating puso bilang ating Panginoon, manunubos at tagapagligtas. Ang hari ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. No, kung tinatanggap natin ang Panginoon sa ating puso at sa ating buhay, tayo ay magiging buhay, no, na tagapagdala ng presensya ni Kristo para sa iba. At pagkatapos, mga kapatid, may mga request sa atin ng Panginoon o utos na dapat gawin. Dahil para sa Panginoon, hindi sapat na tayo ay sumasampalataya lamang sa Kanya. No, ang kaligtasan ay hindi by faith alone. Hindi sapat na tanggapin natin si Jesus as ating Lord and Savior. Kinakailangan ang faith natin ay may pakikita sa gawa. Kinakailangan ng ating pananampalataya ay may kaakibat na pag-ibig. Kaya sabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, no, makapagsalita ka man ako sa wika ng mga tao, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit mayroon akong malaking pananampalataya, ano pang mapalipat ko ang bundok sa dagat, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. There are three things that last: faith, hope, and love. No? Yung tatlo ang nananatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At ang greatest sa mga ito ay pag-ibig. Paano natin maisasabuhay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Ito po yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Ano pong kahulugan nito para sa atin? Isa sa pinakamahirap gawin sa ating buhay, mga kapatid, ay ang mag-alaga ng may sakit. Kapag ang mga magulang natin malakas pa, may sweldo pa, napakasarap kasama sila sa bahay. Pero pag sila ay matanda na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, mahirap alagaan, magastos mag-alaga. Pero hindi natin sila iiwan. Sa halip, aalagaan natin. We will return. No, kaya bagamat mahirap mag-alaga, no, sa magulang o sa anak na may sakit, sa asawang may sakit, huwag tayong magsasawa, sapagkat sa ating pagkalinga sa kanila, hindi lamang yung taong yun ang ating inaalagaan, ang ating kinakalinga, kung hindi mismong ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya nga sa atin, whatsoever you do to the least of my brothers,
that you do unto me. Ano man ang ginawa mo sa maliit kong kapatid, ay ginawa mo sa akin. Kaya pa sa atin na nahihirapan mag-alaga ng mga may sakit, maging matatag tayo. Lagi nating tatandaan na ang sugat nila, ang kanilang katawan ay ang katawan ni Kristo na ating nililinis, pinakakain, pinupunasan at inaalagaan. At sabi pa ng Panginoon, buhayin ang mga patay. No, alam naman natin na kaisa-isa lang ang Panginoong Jesucristo no na talagang muling nabuhay at hindi na namatay muli. Yung resurrection of the Lord is one and only and unique in the history of the world. Paano natin bubuhayin ang mga patay? Di ba kapag ang isang tao punong-puno ng problema, namamatay siya emotionally, namamatay siya psychologically, namamatay siya dahil bagsak ang kanyang puso at isip sa bigat ng problema. Pero kapag may taong kumakausap sa kanila, nagpapayo sa kanila, dumadamay sa kanila, yung taong para ng patay ay muling nabubuhay dahil nagkakaroon ng bagong lakas, dahil meron siyang kaibigan, meron siyang kaagapay, meron siyang kasalo sa problema ng buhay. Kaya tayo mga kapatid ay tinatawagan ng Panginoon. Una, pagpatay na ipagdasal natin ang kaluluwa. Sapagkat ang bukod tanging ang Panginoong Hesus na lang ang makatutulong sa kaluluwa ng namatay. Let us pray for the eternal repose of our beloved departed. At sa mga buhay naman na parang patay na dahil sa mga problema at balakid ng buhay, tulungan natin sila. Ipagdasal natin sila, kausapin natin sila. Minsan hindi natin alam yung anak pala natin o ang asawa o kapatid, meron ng dinadalang malaking problema. Kaya merong iba na into depression, merong iba nagpapakamatay, yung iba nagwawala kasi walang dumadamay sa kanila. Mabubuhay natin sila, mabibigyan natin sila ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating pakikisalo at pakikiramay sa kanilang mga suliranin at mga bigat sa buhay. Tayo ang magiging daan ng presensya ni Kristo para sa mga kapuspalad at sa mga naliligaw ng landas. Sumunod po sabi ng Panginoon, pagalingin ang mga kitongin. Ano ba yung mga kitongin? Mga taong naaagnas ang katawan, madumi, mabaho. Salamat sa Panginoon na ang katawan natin ay malinis. Pero maaaring ang katawan natin ay malinis, pero ang kaluluwa ay madumi. Kaya kailangan nating malinis sa kapangyarihan ng grasya ni Kristo. Paano natin malilinis ang ating mga kaluluwa? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Sa pamamagitan ng ating paghingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng pagkakamali. At sa atin namang mga nasaktan, dapat matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ialay natin sa Panginoon ang ating mga galit, mga sama ng loob. At ito pa yung sumunod, palayasin ang mga demonyo. Kapag po ang isang tao ay possessed ng demonyo, tatawag tayo ng pari na exorcist. May special permission from the bishop para palayain siya sa pagkakaalipin ni Satanas. Pero in ordinary life, makakalaya tayo kay Satanas sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, kung saan tayo ay consecrated to Jesus forever.
sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil kung saan tinatatakan tayo ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng sakramento ng banal na komunyon dahil ang ating katawan ay nagiging kaisa ng katawan ni Kristo. At dapat nating palayasin sa ating buhay ang mga galit natin, mga sama ng loob. Hindi yung kinikimkim sa puso, puro galit, puro sama ng loob, puro negativities, kaya sumasabog. Pinagmumula ng away, masasakit na salita, mga murahan, no, mga siraan, mga pangahamak ng kapwa, no, mga isnaban. Sa halip, mga kapatid, tanggalin natin ang mga galit na yan. Palitan natin ang kapayapaan ni Kristo upang tayo ay pagharian ng kapayapaan ni Kristo. Kaya nawa, mga kapatid, tayong lahat, no, ay pagharian ng ating dakilang hari, ang ating Panginoong Hesu Kristo. Panalangin ng bayan, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na at siyang nangangalaga sa atin. Ang atin pong itutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ng maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Umiirahan mo sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Pedro at San Pablo, ni Saint Jude Thaddeus, ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas po lamang, makiisa po tayo sa Misa Triduum at sama-sama tayong manalangin sa pamamagitan ni San Benito Abad. Mag-alay ng banal na misa para sa kagalingan ng katawan, isip at kaluluwa. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department number 89257931 and local number 129131137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ang pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mo pong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo na bang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo po maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.